Ang pagkagulat ng gobyerno ng Pransiya. Sa kasalukuyan ay nag-ugat sa sama-samang pag-alis patungong Pilipinas ng 790 na individual mula sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang nagtulak sa kanila ay isang bulong-bulungan na sumisira sa pundasyon ng pagmamalaki ng Pransiya. Ang Pilipinas ay 15 taon na ang unahan sa atin. Imposible. Hindi maaaring mangyari iyon. Ang Pransiya, ang bansa ng sining at kasaysayan, ay hindi mahuhuli sa isang bansang Asyano, ngunit ang sinabi ng dating Su-Secretaire ng Kultura, si Madame Sophie Dubois, pagkatapos niyang bumalik kay Ginoong Jean Moreau ng Le Monde, ay isang deklarasyon ng pagkatalo na nagpaatras sa buong Pransiya. Nahuli tayo ng 2 dekada, nabuhay tayo sa nakaraan. Ano ang nakita ng mga piling Pranses na may 200 taong tradisyon sa sandaling lumapag sila sa Ninoy Aquino International Airport? Naya, Future Terminal. Ito ang talaan ng 7 nakakagulat na araw kung saan ang kanilang palalong pagmamalaki ay nagiba sa harap ng pang-araw-araw na pamumuhay ng Pilipinas. Isisiwalat namin ngayon ang buong kwento. Nagsisiksikan sa paliparan ng Maynila ang mga upper class ng Pransiya. Sa pagkarinig ng bulong-bulungang nauna ang Pilipinas sa Pransiya ng 15 taon, 790 ang sama-samang nagtungo sa Pilipinas. Ano ang nakita nilang nakakagulat na katotohanan? Sa kasalukuyan, nagugulantang ang gobyerno ng Pransiya. Dahil sabay-sabay na nag-book ng eroplano patungong Pilipinas ang 790 kilalang upper class mula sa Paris. Ang dahilan ay paulit-ulit na nakakuha ang Pilipinas ng isang pwesto sa World Digital Government Assessment. Sa madaling salita, kumalat ang bulong-bulungan na mas moderno ang sistema ng administrasyon, kasama na ang buong bansa, kaysa sa Pransiya. Agad na nagsagawa ng impormal na investigasyon ang gobyerno ng Pransiya, ngunit mas nakakagulat ang nangyari pagkatapos nilang bumalik. Sa isang panayam kay Jean Moreau ng Le Monde, nagbigay ng isang mapanganib na pahayag ang dating Su-Secretaire ng Kultura. Nakita ko mismo ang katotohanang nahuli ang Pransiya sa Pilipinas ng 20 taon. Ang pahayag niyang iyon ay nagpabaliktad sa buong lipunang Pranses. Ano kaya ang natuklasan nila sa Pilipinas? Bakit isinantabi ng pinakamataas na elite ng Pransiya ang 200 taong pagmamalaki sa kultura at inamin ang katotohanan? Isisiwalat namin ngayon ang talaan ng 7 araw na puno ng matinding pagkabigla kung saan nagiba ang kayabangan ng Pransiya na personal niyang naranasan. Bago tayo magsimula sa kwento, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel at mag-iwan ng like para suportahan ang produksyon. Kumusta? Ako si Sophie Dubois. Ako ay dating Su-Secretaire ng Ministry ng Kultura ng Pransiya at kasalukuyan akong nagtuturo ng kasaysayan ng sining sa Sorbonne University mula sa bintana ng aking study sa mansyon sa 26 Arrondissement. Tanaw ko ang Avenida Champs-Élysées. Araw-araw, alas 4 ng hapon, nakaupo ako sa bintanang ito, umiinom ng aking Bordeaux wine at nagbabasa ng fin de siècle na panitikan ng Rusya. Ito ang ritual ng aking buhay. Isang pang-araw-araw na buhay na maganda dahil hindi ito nagbabago. 3 taon na ang lumipas mula nang ako ay nagretiro. Ngunit abala pa rin ang aking pang-araw-araw na buhay. Tuwing Miyerkules, umaattend ako sa lupo ng Louvre Museum. At tuwing Huwebes, naghahapunan kami ng aking mga dating kasamahan. Sa hapon ng Biyernes, naglalakad-lakad ako sa palasyo ng Versailles. Kapag Sabado at Linggo, kasama ang aking asawa, si Jean, naglilibot kami sa mga bookstore, sa tabi ng Ilog Seine, at umiinom ng espresso sa isang cafe sa Saint-Germain. Ito ay isang perpektong buhay. Naniniwala ako na ang ipinanganak na Pranses at ang pagtanda sa edad na ito ay isang pagpapala. Isang gabi ng Huwebes, naghahapunan kami ng aking mga dating kasamahan sa isang high-end restaurant sa Marais District. Sila ay mga kaibigan na nakatrabaho ko noong nasa Ministry ako ng Kultura at karamihan sa kanila ay retirado na.
at nasa huling bahagi ng kanilang 60s, palagi kaming nag-uusap ng parehong mga bagay. Ang superioridad ng kulturang Pranses, ang kinabukasan ng Europa, at ang pag-aalala sa mundo na nagiging makamundo. Hindi rin nagbago ang gabing iyon. Si Pierre, dating Secretary ng Finance, ay nagtalumpati tungkol sa kawalang halaga ng pop culture ng Amerika. At si Marie, mula sa Ministry ng Education, ay nagbigay puna sa problema ng sistema ng edukasyon ng Inglaterra. Tumango ako habang iniinom ang aking Chablis wine. Mayroon tayong 300 taong kultura. Ang bansa na nagpasimula ng Enlightenment, ang bansa na nagdeklara ng Declaration of the Rights of Man, ang bansa na gumawa ng Louvre at Versailles. Gaano man magbago ang mundo, hindi magbabago ang dignidad ng Pransiya. Nang sinabi ko iyon, sumang-ayon silang lahat. Tama. Naniniwala kami roon. Ang Pransiya ay mananatiling sentro ng mundo magpakailanman. At ang aming buhay ay perpekto. Kaya, ang ibang mga bansa ay dapat lang mangarap sa amin. Sa taxi pa uwi, sumilip ako sa labas ng bintana. Palaging maganda ang Paris sa gabi. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalye na sumasalamin sa ilog, ang silhouette ng katedral ng Notre Dame, ang kadakilaan ng Arc de Triomphe, sa malayo, ang lahat ng ito ay amin. Ito ang pagmamalaki ng mga Pranses. At ito, ang aking pagkakakilanlan. Pagdating ko sa bahay, nakaupo si Jean sa living room at nanonood ng TV. Siya ay dating opisyal ng gobyerno at mas konserbatibo kaysa sa akin. Kumusta ang gabi mo? Tulad ng dati, oras para kumpirmahin ang ating Pransiya. Ngumiti siya. Mabuti iyan. Gaano man magbago ang mundo, tayo lang ang hindi dapat magbago. Tumango ako. Nang gabing iyon, kahit nakahiga ako sa kama, kontento ako. Sa 65 taon ng buhay ko, hindi ko kailanman pinagdudahan ang aking buhay. Ang ipinanganak na Pranses, ang umabot sa posisyon ng Secretary ng Kultura, ang pagtatrabaho bilang miyembro ng lupon ng Louvre lahat, ay nasa perpektong landas. Ngunit hindi ko alam noon, na pagkalipas lamang ng ilang araw, ang aking perpektong mundo ay magiging pulbura. Pagdating ng Martes ng umaga sa susunod na linggo, tumunog ang aking cellphone. Si Claude, isang dating kasamahan at dating finance minister. May kakaibang tensiyon sa kanyang boses. Sophie, abala ka ba ngayon? Hindi, ayos lang. Bakit? May kakaibang nangyayari. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo ng personal. Makalipas ang isang oras, nagkita kami sa Café des Deux Magots sa Saint-Germain. Iba siya sa dati. Hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha. Ang isang matandang lalaki na nasa kalagitnaan ng 70s ay tila balisang-balisa. Ano ba talaga ang nangyayari? Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita sa akin. Lumabas sa screen ang listahan ng reserbasyon ng isang travel agency. Ano ito? 790 na upper class ang sabay-sabay na nag-book ng eroplano patungong Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo. Pilipinas? Ulit ko. May concert ba ng pop culture ng Pilipinas? Umiling si Claude. Hindi, hindi iyan. Silang lahat ay mga taong tulad natin. Mga CEO ng kumpanya, dating opisyal ng gobyerno, mga doktor, mga propesor, ngunit bigla silang nagtungo sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Bakit? Paulit-ulit na nakakuha ng inang pwesto ang Pilipinas sa World Digital Government Assessment. Sinasabi nilang mas moderno sila sa ating sistema ng administrasyon ng 15 taon. Imposible! Gaano kasistematiko ang administrasyon ng Pransiya? Iyan din ang akala ko. Bumuntong hininga si Claude, kaya naghanap ako ng isang documentary. Nag-slide siya sa screen ng tablet. Nagsimulang mag-play ang video. Lumabas ang tanawin ng NAEA Future Terminal, isang malaking kisame na gawa sa salamin. Isang walang hanggang palapag. At maayos na daloy ng tao. Napatigil ako sa paghinga. Ito ay mas malinis at mas moderno kaysa sa Charles de Gaulle Airport. Sumunod lumabas ang eksena ng Manila Metro.
Rail Transit System, MMRTS. Ang platform ay ganap na nakahiwalay sa platform screen door. Ang oras ng pagdating ay ipinapakita ng real-time at ang mga pasahero ay tahimik at maayos. Ang luma at madilim na hitsura ng Paris Metro ay biglang sumalungat at pagkatapos, ang bahagi ng sistema ng kalusugan. Sa Pransiya, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 3 linggo. Nang matapos ang documentary, hindi ako makapagsalita. Maingat na nagtanong si Claude. Ano sa palagay mo? Hindi ako makasagot. Magulo ang aking isip. Ayaw kong tanggapin, ngunit ang video na nakita ko ay nakakagulat. Iyan ay propaganda lang, hindi ba? Isang video pang promosyon. Umiling si Claude. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Sophie. Ang NAIA ay nakatanggap ng pinakamataas na rating sa International Airport Assessment. Ang on-time rate ng Manila Metro Rail Transit System ay 99.9%. At ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas ay naitala ang ika-2 pwesto sa Global Efficiency Assessment, 99.9%. Oo. Ang Paris Metro ay hindi man lang umabot sa 6%, katahimikan ang namayani. Maingay ang kafe, ngunit tahimik ang aming mesa. May nagsimulang gumalaw. Sa loob ng aking dibdib, ang paniniwala na pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Nag-iisip ako na pumunta rin. Sabi ni Claude, gusto kong makita ng personal. Kinuha ko ang aking tasa ng kape. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Hindi ba iyan kahihiyan? Ang Pransiya ay pupunta para matuto mula sa isang bansang Asyano? Kahihiyan ba ang matuto? Tiningnan ako ni Claude ng diretso sa mata. Kung nagkamali tayo, hindi ba iyon ang mas malaking kahihiyan? Nang hapong iyon, pag-uwi ko, nagkulong ako sa aking study at naghanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Economic Growth Rate, Technology Innovation Index, Education Level, Infrastructure Investment. Sa bawat pagtingin ko, mas nagugulat ako. Ang isang bansa na dating diaspora ng mga manggagawa ay isa na ngayong nangungunang ekonomiya sa mundo. Nangunguna sa mundo sa semiconductors, software development, at renewable energy. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang mataas na antas ng civic consciousness ng mga mamamayan. Pinatay ko ang monitor at sumilip sa labas ng bintana. Ang Avenida Champs Elysees ay nagniningning sa liwanag ng paglubog ng araw. Maganda pa rin ito. Ngunit kakaiba, iba ang tingin ko rito ngayon. Para itong isang monumento na nakakulong sa nakaraan. Isang kaluwalhatian na naging putla. Nang gabing iyon, maingat kong sinimulan ang usapan sa aking asawa, si Jean. Mahal, gusto mo bang pumunta tayo sa Pilipinas? Inalis niya ang tingin niya sa dyaryo at tiningnan ako. Pilipinas? Bakit bigla? Nag-aalala ako. Totoo ba na mas moderno sila kaysa sa atin? Inalis ni Jean ang kanyang salamin. Hindi iyan ikaw. Palagi mong sinasabi na ang Pransiya ang pinakamahusay. Hindi ako makasagot. Totoo ba talaga iyon? Ang pinaniniwalaan ko ba ay totoo? Pumunta tayo. Sabi niya nang hindi inaasahan. Maaaring mayayanig ang iyong worldview, ngunit kailangan mo ring malaman ang katotohanan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tinitigan ko ang kisame at nag-isip, sa 65 taon ng buhay ko, ngayon lang nayanig ang aking paniniwala. Ang paniniwala na ang Pransiya ang pinakamahusay. Ang katiyakan na ang aming kultura ay superior. Ang lahat ng iyon ay nayanig at natatakot ako. Paano kung nagkamali ako? Paano kung talagang nahuli ang Pransiya? Ngunit kasabay nito, kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa isang travel agency sa Champs-Elysees. Gusto ko pong mag-book ng plane ticket papuntang Pilipinas. Nagulat ang staff. Propesora Dubois. Sa Pilipinas po? Oo. Economy class? Pakiusap. At hindi 5-star hotel, kundi business hotel. Talaga po?
Gusto kong makita ang Pilipinas sa tunay nitong anyo. Hindi ang fasad, kundi ang tunay na sarili nito. Paglabas ko sa travel agency, natanto ko. Sa unang pagkakataon sa 55 taon ng buhay ko, tinanggap ko ang posibilidad na hindi ang Pransiya ang pinakamahusay. Ito ay takot. Ngunit kasabay nito, isang pakiramdam ng kalayaan. Isang linggo bago ang pag-alis, araw-araw akong nagbabasa ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Sa bawat pagbabasa ko, mas nagugulat ako. At sa bawat pagkabigla ko, mas natatakot ako. At sa bawat pagkatakot ko, mas gusto kong malaman. At sa wakas, dumating ang gabi bago ang pag-alis. Habang nag-iimpake, tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Isang 65 taong gulang na babae. Isang tao na nabuhay sa paniniwala sa superioridad ng kulturang Pranses. Ngunit bukas, magbabago ako. Maaaring gumuho ang aking worldview o maaaring maging mas matibay ito. Ano man ang mangyari, handa ako. Handa akong harapin ang katotohanan. Lumapag ang Air France Flight AF194 sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA Future Terminal. Pagkatapos ng 12 oras na paglipad, masakit ang buong katawan ko habang tumatayo ako mula sa masikip na upuan ng economy class. Ito ay paghihirap para sa katawan na gumamit lang ng business class sa buong buhay ko. Ngunit ito ay bahagi ng proseso upang makita ang tunay na Pilipinas. Bumukas ang pinto ng eroplano. Kinabahan ako habang naglalakad sa aisle. Totoo ba ang nakita ko sa documentary? O isa lang itong propaganda? Sa sandaling lumabas ako sa gate, tumigil ako. Napatigil ako sa paghinga sa tanawin na nakalatag sa harapan ko. Ang sikat ng araw ay bumababa sa pamamagitan ng isang malaking pader na gawa sa salamin na umaabot sa kisame. Ang walang hanggang palapag ay nagniningning na parang salamin, at ang lahat ng mga karatula ay intuitive at malinaw. Ito ba ang paliparan? Naalala ko ang madilim at lumang koridor ng Charles de Gaulle Airport. Ang basag na tile, ang escalator na hindi gumagana, ang alikabok sa lahat ng dako. Ito ay ibang antas. Dahan-dahan akong naglakad. Hindi, wala akong ibang magawa kundi maglakad. Dahil ang lahat ay nakakabigla. Isang mensahe ng pagtanggap ang tumatakbo sa malaking screen sa pader. Mayroon ding Pranses. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Isang guide robot ang lumapit sa isang naliligaw na turista at tumulong. Ang tanawin ng paggabay sa direksyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng mapa sa screen ay parang isang pelikula sa hinaharap. Naglakad ako patungo sa immigration. Ngunit kakaiba, halos walang pila. Maraming automated immigration gates ang naka-install at ang staff ay gumagabay sa matatas na Pranses. Bago po ba kayo? Tulungan ko kayo. Mabait na lumapit ang isang batang staff. Paki-scan po ang passport at itapat ang mukha sa kamera. Pakilagay din po ang inyong fingerprint. Ginawa ko ang sinabi sa akin. Passport scan, face recognition, fingerprint recognition. Narinig ko ang tunog ng makina. Maligayang pagdating. Bumukas ang gate, tiningnan ko ang relo. 6 minuto at 50 segundo. Natapos ang immigration. Sa loob ng 3 minuto, sa sandaling iyon, ang paliparan ng Pransiya ay nagsimulang magmukhang isang museo. Sa Charles de Gaulle, kailangan mong pumila ng hindi bababa sa 1 oras. Hindi mababait na staff. Sirang makina. Walang hanggang paghihintay. Iyon ang realidad ng paliparan ng Pransiya. Nagpunta ako para kunin ang bagahe. Ang status ay ipinapakita ng real-time sa isang malaking screen. AF194. Baggage arrival in progress. Estimated time. 4 minutes. 4 minuto. Tiningnan kong muli ang screen. Akala ko ay mali. Ngunit eksaktong pagkalipas ng 4 minuto, nagsimulang gumalaw ang conveyor belt. Lumabas ang aking maleta. Malinis, walang sira. Sa Paris, kailangan mo ng 1 oras para hanapin ang bagahe. Hindi rin bihira na lumabas ang maleta na may sira. Ang pagdaan sa customs ay mabilis din. Kung wala po kayong declarable items,
Maaari na po kayong dumaan. Ang mga staff ay palaging nakangiti at ang buong proseso ay maayos. Nang lumabas ako sa arrival lobby, muli akong nabigla. Ang malaking espasyo ay perpektong naayos. Cafes, restaurants, convenience stores, money exchange lahat ay nakikita sa isang tingin. At walang kahit isang piraso ng basura sa kahit saan. Ang sahig ay talagang nagniningning na parang salamin. Kailangan kong maghanap ng interpreter. Habang naghahanap ako, may narinig akong Pranses sa likuran ko. Propesora, Sophie, Dubois po ba kayo? Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng Pilipina na nasa unang bahagi ng 30s. Kumusta po? Ako po si Maria Cecilia Reyes. Pero Maricel po ang tawag sa akin. Ako po ang interpreter ninyo para sa biyaheng ito. Ito ay perpektong Parisian intonation. Saan ka natuto ng Pranses? Nag-major po ako sa French Literature sa Sorbonne University. Tumira po ako sa Paris sa loob ng 5 taon. Nagulat ako. Isang Pilipinang nag-aral sa universidad na tinuturuan ko. Nagpunta kami sa airport rail. Habang pababa kami sa escalator sa ilalim ng lupa, patuloy akong nagmamasid sa paligid. Ang lahat ng mga karatula ay nakasulat sa 4 na wika, intuitive, at hindi ka maliligaw. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang kalinisan. Ito ay maliwanag at malinis sa ilalim ng lupa. At may amoy ng air purifier. Hindi amoy ng disinfektante. Nakarating kami sa platform. Ang riles ay ganap na nakahiwalay sa pamamagitan ng isang pader na salamin. At ang posisyon, kung saan darating ang tren, ay ipinapakita sa sahig. Tiningnan ko ang electronic board. Darating sa 2 minuto. Ang mga tao ay pumipila at naghihintay. Walang nagpupilit at walang gumagawa ng malakas na ingay. Karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang smartphone. Eksaktong pagkalipas ng 2 minuto, dumating ang tren. Halos walang ingay. Nang bumukas ang pinto, nakita ko ang loob. Ito ay malinis na parang first class ng eroplano. Ito ba ay isang pangkalahatang tren? Tanong ko. Opo. Ito ang tren na patungo sa downtown mula sa Paliparan. Mabilis po ito papuntang Ayala Station. Umupo kami. Ang tanawin ng Pilipinas ay nagdaan sa labas ng bintana. Ang nakakagulat ay ang ganap na kawalan ng kalat. Ang mga high-rise apartment complex ay maayos na nakahanay. At ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nagsimulang dumaan ang tren sa isang ilog. Sa sandaling iyon, talagang hindi ako makapagsalita. Ang isang malaking ilog ay dumadaan sa lungsod, at ang walang hanggang high-rise building ay nakatayo sa magkabilang panig. Maraming kotse ang maayos na dumadaan sa tulay, at ang parke sa tabi ng ilog ay maganda ang pagkakagawa. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan, bulong ko. At malinis. Ito po ay lugar kung saan nag-eehersisyo, naglalakad, at nagbibisikleta ang mga mamamayan. Paliwanag ni Maricel. Malaki rin po ang pag-unlad ng kalidad ng tubig. Naalala ko ang ilog Seine. Ang ilog na iyon, ang simbolo ng Paris, ay mayroon pa ring problema sa kalidad ng tubig. Habang papalapit ang tren sa Ayala Station, mas naging siksik ang lungsod. Ngunit hindi ito masikip. Sa halip, mukha itong sistematiko at planado. Nakarating kami sa Ayala Station. Ito ay malaki at moderno. Dahil nabigla na ako sa NAIA, medyo kalmado na ako ngayon, ngunit kahanga-hanga pa rin ito. Sumakay kami sa taxi at nagtungo sa hotel. Pagpasok namin sa downtown, isa pang pagkabigla ang natanggap ko. Ang mga kalsada ay hindi kapani-paniwalang maayos. Ang mas nakakagulat ay ang daloy ng trapiko. Paanong ang ganito karaming kotse ay gumagalaw nang napakaayos? Ang sistema ng traffic light ay kahanga-hanga din. Ito ay perpektong konektado sa pedestrian signal. Ito ay ibang antas kaysa sa kasikipan sa Paris. Nakarating kami sa hotel. Ito ay isang mid-range business hotel, ngunit ang lobby ay hindi naiiba sa isang 5-star hotel. Pag check-in,
Magalang na ginabayan ako ng front desk staff sa Ingles. Hindi nyo na po kailangan ng Wi-Fi password. Automatic po itong kokonekta. Walang password? Opo, libre po. Mabilis din po ang speed. Pagpasok ko sa kwarto, maliit ito, ngunit efficient. Lahat ay maayos, at naroon ang lahat ng kailangan. Lalo na ang bidet sa toilet ay kahanga-hanga. Sumilip ako sa labas ng bintana. Nagsimulang lumaganap ang tanawin ng gabi ng Makati. Nagsimulang umilaw ang mga neon sign. At ang mga tao ay nagsimulang dumagsa sa kalye. Ito ay isang lungsod na puno ng sigla, masigla, at buhay. Umupo ako sa kama at inayos ang araw na ito. Mula sa Naiya hanggang Ayala Station at hanggang sa hotel na ito. Ang nakita ko sa loob lamang ng ilang oras ay nakakagulat, efficiency, kalinisan, kaayusan, teknolohiya. Nangunguna ito sa Paris sa lahat ng aspeto. Isang araw na ang Bonifacio Global City, BGC, ay naramdaman na mas hinaharap kaysa sa Louvre. Ang 65 taong pagmamalaki sa aking buhay ay nag-iba. Bagamat hindi ko pa nakikita ang BGC, may feeling na ako. Ang aking paniniwala sa buong buhay ko ay nayanig. Ang paniniwala na ang Pransiya, ang pinakamahusay, ay dahan-dahang nagiba. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking notebook ang mga bagay na aking natutunan. Naiya. World class. Hindi. Lampas pa. Riles. Tumpak at malinis. Mas moderno at sistematiko kaysa sa Paris. Mga mamamayan, maayos at tahimik. Inilapag ko ang panulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang Makati na may ilaw ay nagniningning. Life is patawad. Ngunit mas mukha itong kinabukasan. Natakot ako para sa bukas. Ngunit sabay nito, nasasabik ako. Ano pa kayang mukha ang ipapakita ng Pilipinas? Kinabukasan ng 8:00 ng umaga. Nagkita kami ni Maricel sa lobby ng hotel. Ngayon po, mararanasan natin ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Magsisimula tayo sa subway sa oras ng rush hour. Subway sa oras ng rush hour? Naalala ko ang bangungot ng Paris Metro, mga magnanakaw, sirang escalator, basura. Ngunit para makita ang tunay na Maynila, kailangan kong maranasan ito. Sa sandaling pababa ako sa hagdanan patungo sa pasukan ng istasyon, tumigil ako. Ang koridor pababa sa ilalim ng lupa ay maliwanag at malinis na parang isang department store. Ang pader ay natapos sa puting tile. At ang mga ilaw sa kisame ay nagpapaliwanag sa lahat ng dako. Gumagana ang escalator, sabi ko nang nagulat. Siyempre po, sabi ni Maricel na may kakaibang tingin. Sa Paris, nag-atubili ako. Kalahati ay palaging sira. Habang pababa kami sa mas malalim na ilalim ng lupa, mas lumaki ang pagkabigla. Walang graffiti kahit saan, walang nakitang basura. At sa halip na masamang amoy, may amoy ng air purifier. Nakarating kami sa turnstile. Pakitap po ang IC card ng transportasyon. Sa tunog ng beep, bumukas ang gate. Hindi man lang umabot sa 1 segundo. Naalala ko ang pagmamadali sa luma at clunky na turnstile sa Paris kung saan natigil ang tiket. Sa hagdanan pababa sa platform, napatigil ako sa paghinga. Isang malawak na platform ang nakalatag sa harapan ko. Ang sahig ay nagniningning. Ang riles ay ganap na nakahiwalay sa pamamagitan ng salamin. At ang real-time information sa malaking screen. Ang mga tao ay naghihintay na nakahanay sa linya sa sahig. Walang nagpupilit. At walang gumagawa ng malakas na ingay. Karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang smartphone. Eksaktong sa oras, dumating ang tren. Pagbukas ng pinto, nagsimulang sumakay ang mga tao. Pagkatapos bumaba muna ang mga pasahero. Hindi ako makapagsalita sa kaayusan. Ang kahanga-hangang on-time rate ng MMRTS. Mula sa araw na iyon, nawala ang Paris Metro sa aking bibig. Ang loob ng tren ay mas komportable kaysa sa inaasahan. Ang aircon ay perpektong gumagana. Ang mga hawakan ay malinis. At walang kahit isang piraso ng basura sa sahig.
Ang anunsyo ay tumunog sa Filipino at Ingles. Sa monitor, ipinapakita ang mapa ng ruta kasama ang impormasyon ng paglilipat. Tingnan po ninyo iyon. Turo ni Maricel. Walang nakaupo sa priority seat. Totoo. Bagamat siksikan ang loob ng tren, walang laman ang mga priority seat. Sa sandaling iyon, sumakay ang isang buntis at isang kabataan na nakaupo malapit ay agad na tumayo. Hindi ka panipaniwala, bulong ko. Sa Paris, walang nagpapaupo kahit nakatayo ang matatanda. Naglipat kami ng tren. Ito ay isang masalimuot na transfer corridor, ngunit ang mga karatula ay napakalinaw kaya hindi ako naligaw. May moving walkway pa, kaya madali lang maglakad. Kailan itinayo ang lahat ng ito? Ito po ay itinayo simula pa noong nakaraang dekada at patuloy na ginagawang moderno. Ang Paris ay may subway simula pa noong 1900, sabi ko nang may hinanakit. Ngunit ganito pa rin ito, pagkalipas ng 120 taon. Nang makarating kami sa SM Megamall Station, ganap akong nabigla. Isang malaking underground city ang nakalatag. Shopping malls, restaurants, cafes, bookstores. Hindi ito istasyon ng subway, kundi isang complex cultural space. Ito po ang istasyon na may pinakamaraming daily traffic sa mundo. Paliwanag ni Maricel. Pinakamarami sa mundo. Ngunit napakalinis. Dahil po sa mahusay na sistema ng paglilinis, lumabas kami sa lupa. Ang kadakilaan ng mga high-rise building ay nakalatag sa harapan ko. Maayos na umaabot na boulevard, matataas na building, at isang perpektong sistema ng trapiko. Ito ba ay naging ganito sa loob lamang ng ilang dekada? Nagtanong akong muli nang hindi makapaniwala. Opo, mabilis po itong umunlad mula sa post-war reconstruction. Ang gumawa ng ganitong lungsod sa loob ng ilang dekada. Ang Paris ay ginagamit pa rin ang disenyo ni Baron Haussmann na 200 taon na ang nakalipas. Isang lungsod na tumatanggi sa pagbabago. Isang lungsod na nagpapatuloy sa nakaraan iyon ang Paris. Habang naglalakad kami sa kalye, patuloy akong nagmamasid. Ang pedestrian signal ay nagpapakita ng natitirang oras. Ang pedestrian crossing ay malawak at ligtas. Ang hintuan ng bus ay nagpapakita ng real-time arrival information. At ang mga tao ay maayos na pumipila. Ang mga gusali ay moderno ngunit magkakasundo. At ang mga signboard ay makulay ngunit maayos. Ito ay isang sistema, bulong ko. Lahat ay gumagalaw sa pamamagitan ng sistema. Pumasok kami sa isang kafe at umorder ng kape. Umorder ako sa pamamagitan ng touch panel, ngunit ito ay multi-language. Madali akong nakapagbayad sa pamamagitan ng smartphone. Ilang tao ang gumagamit ng cash? Opo. Karamihan po sa mga tao ay gumagamit ng card o mobile payment. Habang umiinom ako ng kape, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga taong naglalakad sa kalye, ang mga kotse, ang mga gusali lahat ay gumagalaw ng efficient, maayos, at mabilis. Ito ay isang buhay na lungsod, isang lungsod na tumatakbo, patungo sa hinaharap. Kumusta ang Paris? Maganda, ngunit stagnant. Ang Paris ay nagpapakita ng nakaraan. Na parang isang museo, bumuntong hininga ako. Sa pangalawang araw pa lang, nayanig na ang aking worldview. Ang French superiority ba ay isa lamang attachment sa nakaraan? Propesora, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Maricel. Oo, ayos lang ako. Ngumiti ako. Marami lang akong natutunan, ngunit sa loob ko, natatakot ako. Anong pagkabigla pa kaya ang naghihintay bukas? At sa isang linggo, kapag bumalik ako sa Paris, mamahalin ko pa kaya ang Pransiya tulad ng dati? Sa umaga ng ikatlong araw, may nangyari sa kaibigan kong si Madeline na kasama ko. Siya ay 73 taong gulang, dating su-secretary ng education. Isang kasamahan na sumama sa akin bago ako umalis sa Paris. Naglalakad kami sa Bonifacio Global City, BGC. Ngunit biglang kumunot ang noo ni Madeline at umupo sa isang bench. Madeline, ayos ka lang ba? Nahihilo ako.
at masakit ang ulo. Namutla ang mukha niya. Ang pawis ay lumabas sa kanyang noo at ang paghinga niya ay naging mabilis. Mabilis na tumugon si Maricel. May university hospital po malapit dito. Gusto po ba nating pumunta? Hindi naman siguro kailangang pumunta sa emergency room. Nag-atubili si Madeline, ngunit unti-unting lumala ang kalagayan niya. Ang edad na 73, ang jet lag mula sa mahabang paglipad, at ang kaba, pumunta tayo sa ospital, nagpasya ako. 10 minuto lang sa taxi. At nakarating kami sa isang malaking university hospital sa Taguig. Nagsimula ang pagkabigla sa pasukan ng ospital. Isang malawak na espasyo na parang lobby ng hotel, malinis, at hindi amoy ng disinfectant na karaniwan sa ospital, kundi malinis na hangin. Dito po sa reception, gabay ni Maricel. Pagdating namin sa reception, agad na tumugon ang staff. Ano po ang problema? Nag-translate si Maricel. At mabilis na nag-input ang staff. May travel insurance po ba kayo? Oo, mayroon. Inilabas ko ang mga dokumento. Sige po, pakihintay lang po sandali. Sandali? Sa Paris, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 4 na oras para lang sa emergency room. Eksaktong pagkalipas ng 5 minuto, lumabas ang isang nurse. Madeline, pakisunod po ako. Ang examination room ay malinis at moderno. Pumasok ang isang batang doktor. At nakakagulat, nagsasalita siya ng Pranses. Bonjour, madam. Ako po si Dr. Santos. Nag-practice po ako ng 1 taon sa Paris University Hospital. Nakahinga ng maluwag si Madeline. Dahil naipaliwanag niya ang kanyang mga sintomas sa kanyang sariling wika, maingat na sinuri ng doktor si Madeline. Blood pressure, pulso, at ilang pagsusuri. Mukhang wala naman pong malaking problema, pero para makasiguro, magsasagawa po tayo ng ilang test. Anong test? Blood test, ECG, at CT scan na rin po. CT scan? Gaano katagal? Lahat po. Mga 1.5 oras. 1.5 oras? Sa Paris, kailangan mo ng 3 linggo para lang magpa-schedule ng CT scan. Ginabayan ng nurse si Madeline sa testing room. Naghintay ako sa waiting room. Nakakagulat din ang waiting room. Malawak, maliwanag, komportable ang mga upuan, at may libreng wifi. Mayroon ding cafe. Ganito ba lahat ng ospital sa Pilipinas? Tanong ko kay Maricel. Karamihan po sa malalaking ospital, opo. Pinapaganda po ang service. Pagkalipas ng 1 oras at 20 minuto, bumalik si Madeline. Mas maganda na ang mukha niya. Nagulat ako, Sophie. Natapos ko ang lahat ng test sa loob ng 1 oras. Hindi mo iyan maiisip sa Paris. Ang doktor ay lumapit na may tablet. Ang mga resulta ng test ay ipinapakita sa screen. Sa kasamaang palad, wala po tayong nakitang malaking problema. Ito po ay sanhi ng pagod sa biyahe, dehydration, at bahagyang hypoglycemia. Nagpaliwanag siya isa-isa habang ipinapakita ang screen. Ang mga image ng test ay nakita rin agad. Sa ospital ng Pilipinas, natutunan ko muli ang pamantayan ng isang developed country. Sa Paris, aabuti ng 1 buwan mula sa appointment hanggang sa resulta. Kakaunti lang po ang magiging pakiramdam nyo kung magpapa-inject po kayo at magpapahinga ng 1 oras. Ang treatment room ay malinis din. May curtain para sa privacy. At may TV. Ito ba ang emergency room? Hindi makapaniwala ang mukha ni Madeleine. Mas maganda pa ito kaysa sa mga pribadong klinika sa Paris. Pagkalipas ng 1 oras, ganap na gumaling si Madeleine. Nagulat ako ulit nang pumunta kami sa cashier. Mas mura ang bayarin kaysa sa inaasahan ko. Nagtinginan kami ni Madeline. Kung ginawa namin ang parehong bagay sa Paris, malaking gastos at oras ang aabutin. Nagulat din kami nang kumuha kami ng reseta sa pharmacy. Ang pharmacist ay nagpaliwanag ng dosage sa Ingles at inilagay ang instruction sheet sa plastic bag ng gamot. Mayroon bang espesyal na pagsasaayos? Tanong ko. Hindi po. Maingat po kami sa mga banyagang pasyente. Ngumiti ang pharmacist.
Paglabas namin sa ospital, sabi ni Madeline, Sophie, nagkamali tayo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang paniniwala natin na ang Pransiya ang pinakamahusay. Sa sistema ng kalusugan man lang, mas moderno ang Pilipinas. Gusto kong magprotesta, ngunit hindi ko magawa. Lahat ng naranasan ko ngayon ay nagpapatunay na tama ang kanyang mga salita. Sa daan pabalik sa hotel sa taxi, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang Maynila ay malinis pa rin. Ang trapiko ay maayos, at ang mga tao ay maayos. Naalala ko ang artikulo na nabasa ko na maraming tao mula sa ibang bansa ang pumupunta sa Pilipinas para sa kanilang medical technology. Sa simula, akala ko ay biro lang. Ngunit naiintindihan ko na ngayon, ang tiwala ay lumilikha ng pagpili. At ang sumusuporta sa pagpiling iyon ay ang perpektong sistema na ito. Sa hotel room, inayos ko ang karanasan ko ngayon sa aking notebook. Ang bilis ng waiting time sa emergency room. Ang bilis ng test. At higit sa lahat, ang kabaitan at efficiency. Mas malinaw ito kapag tinitingnan ang mga numero. Gaano kalaki ang pagkahuli ng Pransiya? Sa hapon ng ika-4 na araw, nagtungo ako sa Bonifacio Global City, BGC. Kasama si Madeline na gumaling na. Sinasabi nila na ang BGC ay ang Champs Elysees ng Maynila. Ang ikumpara sa Champs Elysees, ngumiti ako. Ang Champs Elysees ng Paris ay ang sentro ng mundo at kultura. Ang ikumpara ang kalye na may dalang-daang taong kasaysayan sa isang shopping street sa Asia. Ngunit puno ng kumpiyansa ang mukha ni Maricel. Tingnan po muna ninyo. At saka po kayo maghusga. Sa sandaling lumabas ako sa istasyon ng BGC at umakyat sa lupa, napatigil ako sa paghinga. Ang sophisticated building at mga fashionable na tao ay pumuno sa kalye. Ngunit kakaiba. Bagamat ang dami ng tao ay gumagalaw, hindi ito masikip para itong isang mahusay na koreograpiyang sayaw. Dumadaloy ng natural. Ang ganda, sabi ni Madeleine nang nagulat. Habang naglalakad kami sa kalye, patuloy akong nagmamasid. Ang bawat brand ay nagpapakita ng kanilang individuality, habang pinapanatili ang pangkalahatang pagkakaisa. Ang malaking screen ay bumabalot sa mga gusali, at ang pinakabagong advertisement ay dumadaloy na parang isang work of art. Tingnan mo iyan. Turo ni Madeline sa isang cosmetic store. Ang buong gusali ay isang single brand shop. May pila sa pasukan, ngunit lahat sila ay mga turista mula sa iba't ibang bansa. Pumasok tayo? Sabi ko. Pagpasok namin sa tindahan, isa pang mundo ang nakalatag. Ang first floor ay isang experience zone. Ang mga customer ay malayang nagtetest ng mga produkto. At ang mga profesional na consultant ay nagbibigay ng individual na konsultasyon. At ang nakakagulat ay ang teknolohiya. Skin analysis machine po. Paliwanag ng staff. Pag-upo ko sa harap ng isang makinang parang salamin, agad na sinuri ang kalagayan ng aking balat, moisture level, pigmentation, at nagrekomenda ito ng mga produkto na angkop sa akin. Nang makita ko ang beauty technology ng Pilipinas, natanto ko ang aking kayabangan. Na naniniwala lang ako sa perfume ng Pransiya. Mayroon bang ganitong serbisyo ang mga cosmetic ng Pransiya? Ang mga high-end cosmetic sa Paris ay nananatili pa rin sa tradisyonal na paraan. Ang salesperson ay nagrekomenda ng produkto. Ang customer ay nagtetest. At iyon lang. Ang second floor ay makeup zone. Mas nakakagulat ang virtual makeup system. Pag upo mo sa harap ng screen, maaari mong subukan ang iba't ibang makeup ng virtually. Nalaman mo kung bagay sa iyo, nang hindi mo kailangang ilagay sa mukha mo, sabi ni Madeline na humahanga. Ang third floor ay isang cafe. Cafe sa loob ng isang tindahan ng cosmetics, ngunit puno ito. Ang mga kabataan ay umiinom ng kape at nag-a-upload ng larawan sa SNS. Ang shopping ay hindi lang pagbili. Inamin ko. Ito ay isang experience at cultural activity. At cultural activity, tama po, ngumiti si Maricel. Lumabas kami at naglakad pa sa kalye. Ganoon din sa mga tindahan ng damit.
Bawat 100 tindahan ay may unique concept at story, at ang service ng staff ay nasa antas ng department store. Sa sandaling iyon, nakita namin ang isang food stall sa isang alley. Taho, puto bumbong. Ito ay isang pagkain na bago sa aking paningin. Gusto po ba ninyong tikman? Sabi ni Maricel. Karaniwan, tatanggi ako. Ngunit iba na ngayon, nagpasya akong tanggapin ang lahat ng may bukas na isip. Gusto ko ng isang taho, turo ko. Ngunit nagulat ako ulit sa proseso ng pagbabayad. Ang babae sa food stall ay nagpakita ng QR code. Digital payment sa food stall? Opo. Pwede rin po ang cash. Pero mas marami po ang nagbabayad sa smartphone. Sa market sa Paris, cash pa rin. Karamihan sa mga tindahan ay hindi tumatanggap ng card. Kumain ako ng isang subo ng taho. Mainit, ngunit nakakaadik ang lasa. Nakakagulat, masarap. Nagulat din si Madeleine. Nagpatuloy kami sa paglalakad. At huminto kami sa harap ng isang malaking tindahan ng damit. Ang mannequin sa show window ay gumagalaw. Ano iyan? Pinakabagong display po. Nang tinitigan ko ang isang jeans, ang model sa screen ay nagpalit ng jeans na iyon. Hindi ako makapaniwala. Pumasok kami sa loob ng tindahan. Isa pang nakakagulat na tanawin ang naghihintay. Smart mirror po. Paliwanag ng staff. Kapag sinubukan mo ang damit, automatiko itong magre-rekomenda ng coordination. Nang kinuha ko ang isang shirt at tumayo sa harap ng salamin, lumabas sa screen ang iba't ibang coordination. Pants, jacket, sapatos na bagay. Ang inventory ay na-check din ng real time. At ipinakita sa akin ng staff ang tablet. Agad niyang nalaman kung ilan ang natitira sa bawat size. Kung makikita ito ng industriya ng fashion ng Pransiya. Hindi natapos ni Madeleine ang kanyang salita. Ganoon din ako. Habang ang mga high-end store sa Paris ay nagpapatuloy sa tradisyon, ang Maynila ay nagbebenta ng hinaharap. Ang Pransiya na nagbebenta ng nakaraang kaluwalhatian, at ang Pilipinas na nagbebenta ng hinaharap. Tapos na ang laban. Pumasok kami sa isang restaurant para maghapunan. Nagulat ako sa pasukan. Nagrehistro ako ng pangalan sa waiting list sa tablet at ipinakita ang inaasahang waiting time. Mga 20 minuto po, magpapadala po kami ng notification kung titingin po kayo sa paligid. Eksaktong pagkalipas ng 18 minuto, dumating ang notification sa aking smartphone. Handa na ang aming mesa. Ang loob ng restaurant ay high-tech din. Bawat mesa ay may tablet. At pag-tap mo sa menu, lumabas ang larawan at detalyadong paliwanag ng pagkain. Pati ang impormasyon tungkol sa allergy ay ipinapakita. Dito ba ako mag-order? Tanong ko. Opo. Hindi na po kailangang tawagin ng staff. Pagkatapos mag-order, ipinakita ang inaasahang oras. At eksakto sa oras na iyon, dumating ang pagkain. Nagulat din ako nang magbayad pagkatapos kumain. Table payment po ay posible rin. Turo ng staff sa tablet. Isang code ang ipinakita sa screen. At pag-scan ko, lumabas ang payment page. Ipadala po ba namin ang receipt sa email ninyo? Isang mundo kung saan nawala ang paper receipt. Sa Paris, marami pa rin ang gumagamit ng handwritten receipt. Paglabas namin sa restaurant, bumalik kami sa kalye. Mas naging makulay ang BGC pagdating ng gabi. Ang neon sign at screen ay nagpapaliwanag sa buong lungsod. Mas maganda ito kaysa sa araw, sabi ni Madeleine na humahanga. Nalaman ko kung bakit sinasakop ng kulturang Pilipino ang mundo. Hindi sila nagbebenta ng produkto, kundi lifestyle. Ang kultura ay hindi lang entertainment, sabi ko, kundi isang comprehensive industry. Habang dumadaan kami sa kalye ng cosmetic store, natanggap ko ang huling pagkabigla. Ang bawat tindahan ay may guide sa Ingles, Mandarin, at iba pa. At ang mga staff ay nagsasalita ng maraming wika. Ang tax refund service ay basic. At posible rin ang international shipping. Ganap nilang naiintindihan ang world market. Inamin ni Madeleine. Sa taxi pabalik sa hotel, sabi ni Madeleine, Sophie, ganap tayong nagkamali. Alam ko. Ang Paris ay mukhang isang museo.
Maganda, ngunit patay. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng kalye ay lumalayo. Ang Maynila ay buhay. Inamin ko. Tumatakbo ito patungo sa hinaharap. Sa hotel room, inayos ko ang karanasan ko ngayon. Experiential marketing sa pinakamataas na antas. Perpektong digitalization. Kakayahan na tumugon sa world market. Pagsasanib ng kultura at teknolohiya. At young at dynamic na enerhiya. At natanto ko. Isang araw na ang Makati ay naramdaman na mas kinabukasan kaysa sa Louvre. Ang a 60-month 5 taong pagmamalaki sa aking buhay ay nagiba. Talagang nagiba. Ganap at lubusan. Pagkalipas ng isang linggo, lumapag ang Air France Flight AF-194 sa Charles de Gaulle Airport. Bumukas ang pinto ng eroplano. At habang naglalakad ako sa aisle, halos hindi ako makahinga. Ang lumang carpet, ang basag na tile, ang escalator na hindi gumagana. Ang tanawin na akala ko ay natural lamang isang linggo na. Ang nakalipas ay mukha na ngayong napakapangit. Napakapangit. Bulong ni Madeline. Hindi ako makasagot. Dahil ang Pransya, na aking pagmamalaki sa buong buhay ko, ay naging isang lumang museo sa isang iglap. Ang mahabang pila sa harap ng immigration, ang hindi mababait na staff, ang sirang electronic board lahat ay salungat sa Pilipinas. Kailangan nating maghintay ng 1 oras para sa bagahe. Bumuntong hininga si Madeline. Eksaktong pagkalipas ng 65 minuto, nakalabas kami sa paliparan. Ngunit iba na ang tingin ko rito ngayon. Bilang isang lungsod na stagnant at tumatanggi sa pagbabago, ang aking asawa, si Jean, ay naghihintay sa harap ng gate. Maligayang pagbabalik. Iba ang mukha mo. Para kang may dalahing mabigat. Ang kanyang insight ay matalas pa rin. Pag-upo namin sa living room, sinimulan kong sabihin ang aking karanasan sa loob ng 1 linggo. Naiya, subway, ospital, BGC. Tahimik na nakinig si Jean. Paminsan-minsan ay namulat ang kanyang mata. O tumango. Ngunit pinakinggan niya ang aking kwento. Hanggang sa huli. Kaya, ano ang conclusion? Tanong niya. Nahuli tayo. Ganap na katahimikan. Sasabihin mo ba ito sa publiko? Paanong itatago? Ito ay isang issue na nakasalalay sa kinabukasan ng Pransiya. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag ang isang reporter mula sa Le Monde. Propesora, humihingi po kami ng panayam tungkol sa inyong pagbisita sa Pilipinas. Nag-isip ako, kung sasabihin ko ang katotohanan, babaliktad ang lipunang Pranses. Ngunit hindi ako makapagsinungaling. Sige, ngunit kailangan mong isulat ang totoo. Pagkalipas ng 2 araw, naganap ang panayam sa headquarters ng Le Monde. Ang reporter ay isang babae na nasa kalagitnaan ng 40s na may matalas na tingin. Propesora, kumusta ang Pilipinas? Bumuntong hininga ako ng malalim. Nakakagulat. Nakakagulat? Hindi ito ang Asya na alam namin. Sa infrastructure, digital government at sistema ng kalusugan man lang, nauna sila sa Pransiya ng 10 taon. Inalis ng reporter ang kanyang salamin. 20 taon? Posible ba iyan? Ang Pransiya ay isang developed country. Iyon mismo ang problema. Ang kayabangan. Sabi ko ng mariin. Habang tayo ay nagpapatuloy sa nakaraang kaluwalhatian, sila ay nagtatayo ng hinaharap. Maaari po ba kayong magbigay ng konkretong halimbawa? 3 minuto para pumasok sa NAIA, 1 oras sa CDG. 2 oras para sa CT scan sa Maynila, 3 linggo para sa appointment sa Paris. Ang on-time rate ng subway ay 99.9%. Hindi man lang umabot sa 60% ang sa Paris. Ngunit sa kultura, pati ang kultura, pinutol ko ang kanyang salita. Sinakop nila ang world market sa Filipino culture. Tayo ay naniniwala pa rin sa brand lang. At iyon ay umaasa pa rin sa nakaraang kasikatan. Pagkatapos ng panayam, maingat na nagtanong ang reporter, Propesora, kung ilalabas po namin ang nilalamang ito,
Magdudulot po ito ng malaking impact. Ito ang kailangan para magising ang Pransiya. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas ang artikulo. Ang title ay nakakagulat. Sophie Dubois, dating sus-sekreter ng kultura, nahuli ang Pransiya sa Pilipinas ng 20 taon. Simula ng hapong iyon, hindi tumigil sa pag-ring ang aking telepono. Sophie, nababaliw ka ba? Sigaw ni Pierre, isang dating kasamahan. Inainsulto mo ang Pransiya. Sinabi ko lang, ang katotohanan. Anong katotohanan? Binayaran ka ba ng Pilipinas? Pinatay ko ang telepono. Inaasahan ko ang reaksyon na iyon, ngunit mayroon ding ibang reaksyon. Propesora, college student po ako sa Paris. Nabasa ko ang artikulo. Ang aming henerasyon ay sumasang-ayon. Kailangan talagang magbago ang Pransiya. Iba ang reaksyon ng mga kabataan. Alam na nila na nahuli ang Pransiya pagkalipas ng 1 linggo. May hindi inaasahang tawag. Propesora, Office of the President po ito. Humihingi po ang Pangulo ng paliwanag. Conference room sa Office of the President. Nang tumayo ako sa harap ng Pangulo, nanginginig ako. Propesora Dubois, nabasa ko ang artikulo. Pangulo, salamat po sa tapat na opinyon. Gusto kong marinig pa ang detalye. Sa loob ng 2 oras, ipinaliwanag ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Nagpakita rin ako ng mga larawan at video. Seryosong nakinig ang Pangulo. Paminsan-minsan ay nag-no-note. Ang digital government ay kahanga-hanga, sabi niya. Ang lahat ng procedure ay pinoproseso online. Iyan ang dahilan kung bakit sila nakakuha ng isang pwesto sa world ranking. Samantalang tayo ay naglalakad pa rin sa opisina ng gobyerno dala ang mga papel, putol ng Minister of Interior. Ngunit, Pangulo, ang Pransiya ay isang bansa na nagbibigay halaga sa privacy. Putol niya. Iyan ay isa ring excuse, sumagot ako. Nagtagumpay ang Pilipinas sa digitalization habang pinoprotektahan ng husto ang personal information. Ginagamit lang natin ang privacy bilang excuse para tanggihan ang pagbabago. Tahimik ang conference room. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ng personal ng Pangulo. Propesora Dubois, gusto kong bumuo ng isang team para pag-aralan ang sistema ng Pilipinas. Pakipamunuan mo ito, isang karangalan, Pangulo. Ngunit sa sandaling iyon, maingat na nagsalita ang Minister of Finance na nasa tabi ko. Pangulo, ngunit may inaasahan po akong pagtutol sa loob. Anong pagtutol? Tanong ng Pangulo. Ipinakita ng minister ang tablet. Ito ay isang internal document. Ang ilang opisyal ng gobyerno ay naglalabas ng mga opinyon laban sa reforma ng Pilipinas na tinatawag itong pagpapahina sa French identity. Kinuha ko ang dokumento. Nakakagulat, nakasulat ang mga pangalan ng aking mga dating kasamahan. Pierre, Jacques, at maging si Marie. Kailangan nating panatilihin ang tradisyon ng administrasyon ng Pransiya. Mapanganib ang walang pag-iingat na pagpapatupad ng Asian model. Iyon ang kanilang argumento. Bumuntong hininga ang Pangulo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng isang tao mula sa labas tulad mo, Propesora. Isang tao na kayang sirain ang pagtutol ng mga vested interest at magdala ng pagbabago. Sa sandaling ibinaba ko ang aking pagmamalaki, doon ko lang nagsimulang makita ang kinabukasan ng Pransiya. Iyon ang natanto ko sa sandaling iyon. Ang humahadlang sa pagbabago ay hindi ang sistema, kundi ang kayabangan ng mga tao. Pag-uwi ko, ang aking panayam ay ipinapakita sa TV. Sabi ng news anchor na may seryosong mukha, ang pahayag ni Sophie Dubois, dating sus-sekreter ng kultura, ay nagdulot ng malaking impact sa lipunang Pranses. Nagpalit ang screen at lumabas ang mga panayam. Sabi ng isang 60 taong gulang na lalaki na puno ng galit, kawalang galang. Ang Pransiya ay nahuli sa Pilipinas. Ipinagbebenta niya ang pagmamalaki ng Pransiya, ngunit iba ang susunod na panayam. Isang 20 taong gulang na babae. Sinuportahan ko si Propesora Dubois.
Alam na ng aming henerasyon, walang kinabukasan ang Pransiya kung hindi ito magbabago. Nahati ang lipunang Pranses. Ang conservative na grupo ay matinding nagprotesta. Kinabukasan, lumabas ang isang counter-article sa Le Figaro. Ito ay isang kolum na isinulat ni Pierre. Ang mga tumatanggi sa kulturang Pranses. Tinatanggihan ni Sophie Dubois ang 300 taong tradisyon ng Pransiya. Ang Louvre, Versailles, Sorbonne. Wala bang kabuluhan ang lahat ng ito? Ngunit iba ang tono ng liberasyon. Sa wakas, may nagsabi ng katotohanan. Ang Pransiya ay nakulong sa nakaraang kaluwalhatian at nawawala ang hinaharap, mas matindi ang SNS. 2 hashtag ang lumabas. Vive la France. Mabuhay ang Pransiya. At France Change. Ang una ay ginagamit ng mga 50 taong gulang pataas, at ang huli ay ginagamit ng mga 30 taong gulang pababa. Sumabog ang generational conflict. Isang gabi, nagkasalubong kami ng aking mga dating kasamahan sa harap ng opera. Pierre, Jacques, at Marie. Mga kaibigan na nakasama ko sa loob ng 40 taon. Sophie Dubois. Umungol si Pierre. Narito ang traidor ng Pransiya. Ano ba ang nakakagulat doon? Ang kultura ba ng Pilipinas? Sumigaw din si Jacques. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid. May nagsimulang mag-record sa smartphone. Ang isang bansa na may 200 taong kultura ay matututo mula sa isang bansang Asyano, sabi ni Marie. Bumuntong hininga ako. Iyan mismo ang 300 taon na nagtatali sa atin, sabi ko ng tahimik. Nakulong tayo sa nakaraan. At hindi tinitingnan ang hinaharap. Hindi ka Pranses, sigaw ni Pierre. Mahal ko ang Pransiya. Sumigaw ako. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nito ng pagbabago. Sinasabi ko ang katotohanan dahil mahal ko ito. Tumalikod sila at umalis. Ang sandali kung saan natapos ang 40 taong pagkakaibigan. Ngunit sa sandaling iyon, may lumapit na isang kabataang babae. Propesora, salamat po sa inyong tapang. Sinuportahan ko po kayo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Pag-uwi ko, sinabi ko kay Jean. Nawalan ako ng mga kaibigan, ngunit nakuha mo ang kinabukasan ng Pransiya. Ang kanyang pag-alo ay mainit. Pagkalipas ng ilang araw, may hindi inaasahang tawag. Si Claude, ang dating finance minister na unang nagkuwento sa akin tungkol sa Pilipinas. Sophie, may aaminin ako. Ano? Nagulat ako at umupo sa upuan. Pumunta rin ako sa Pilipinas. 3 taon na ang nakalipas. Ano? 3 taon na ang nakalipas. Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako. Natakot ako sa opinyon ng Pransiya. Malinaw na magdudulot ito ng gulo kung sasabihin ko ang nakita ko. Nanginginig ang boses ni Claude. Sophie, matapang ka. Ako ay duwag. Sa sandaling iyon, natanto ko. Hindi lang ako ang nabigla. Maraming elite na Pranses ang nakakita na ng pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit wala silang lakas ng loob. May dahilan kung bakit 790 upper class na Pranses ang sabay-sabay na nag-book ng eroplano patungong Pilipinas. Gusto rin nilang malaman ang katotohanan. Ngunit wala silang lakas ng loob. Sa sumunod na linggo, patuloy na nangyari ang mga nakakagulat na bagay. Ang CEO ng pinakamalaking kumpanya ng telecom sa Pransiya ay tumawag sa akin. Propesora, gusto kong malaman ang detalye tungkol sa high-speed communication infrastructure ng Pilipinas. Nagtanong din ang mga kinatawan ng medical field. Gusto naming pag-aralan ang sistema ng ospital ng Pilipinas. Kumilos din ang education field. Gusto naming malaman ang tungkol sa digital education ng Pilipinas. Pumila din ang mga CEO ng startup. Paanong nagawa ng Pilipinas ang digital transformation? Nang napakabilis, ginawa nilang opportunity ang crisis. Sagot ko. Naglatag sila ng internet infrastructure sa panahon ng economic crisis at tinapos nila ang non-face-to-face service sa panahon ng pandemic. Ang Pransiya ay nag-i-strike sa tuwing may krisis. Ngunit ginawa ng Pilipinas ang crisis na opportunity para sa innovation.
Kayaban ng Pransiya. Kung mayroon tayong will, pagkalipas ng 2 linggo, nagsimulang gumalaw ang lipunang Pranses. Inihayag ng Paris Mayor. Mag-install kami ng platform screen door sa lahat ng istasyon ng subway sa susunod na taon. Naglabas ang Minister of Education ng Digital Education Innovation Plan. Ang Ministry of Health ay nagsimulang isaalang-alang ang pagpapatupad ng remote consultation system. Maliit na pagbabago, ngunit ito ay simula. Isang hapon ng Sabado sa Tagsibol, may nakita akong kawili-wili habang naglalakad sa Marais District. Ang mga kabataan ay nagtitipon sa isang cafe at nakasulat sa sign ang pag-aaral ng Pilipinas. Excuse me, pumasok ako. Ano ang ginagawa ninyo? Ah, Propesora Dubois. Tumalon ang isang kabataan. Kami po ay isang group na nag-aaral ng innovation cases ng Pilipinas. Puno ng mga dokumento tungkol sa Pilipinas, ang MESA, digital service ng gobyerno, startup ecosystem, sistema ng edukasyon. Bakit kayo gumawa ng ganitong group? Pagkatapos po naming basahin ang inyong panayam. Nakakita po kami ng pag-asa na magbabago rin ang Pransiya. Nagniningning ang mata ng mga kabataan. Gusto po naming gawin ang natutunan namin. Gumawa po kami ng kumpanya at ide-digitalize ang Pransiya. Nakakaantig. Ang maliit kong pag-amin ay magdudulot ng ganitong pagbabago. Ang itinuro sa akin ng bansang Pilipinas ay hindi ang teknolohiya, kundi ang attitude ng isang bansang handang matuto. At ngayon, ang attitude na iyon ay natutunan ng mga kabataan ng Pransiya. Nakita ko ang Eiffel Tower sa labas ng bintana. Maganda pa rin ito, ngunit iba na ang kahulugan nito ngayon. Hindi simbolo ng nakaraang kaluwalhatian, kundi simbolo ng isang bagong hamon. Bilang patunay na kaya rin natin, tulad ng ating mga ninuno, noong 1889, na ginawang posible ang imposible. Nagsimulang magbago ang Pransiya. Dahan-dahan, ngunit sigurado. Pagkalipas ng 2 buwan, mula nang lumabas ang aking panayam, isang emergency meeting, ang tinawag sa Office of the President, President's Office, 5 ministers ng department, 30 CEOs ng kumpanya, 10 university presidents, at ako, mga kasama. Sinimulan ng Pangulo ang meeting. Ang Pransiya ay nasa sangangdaan ngayon. Mananatili ba tayo sa nakaraan? O magpapatuloy sa hinaharap? Binuksan niya ang screen. Lumabas ang statistical data ng Pilipinas. World Digital Government Assessment, Consecutive Number 1. International Airport Assessment, Highest Rating. Medical Efficiency Number, 2. Communication Penetration Rate No. Iman. Ito ang realidad. Tanggapin man natin o hindi. Sabi niya. Itinaas ng Minister of Finance ang kanyang kamay. Pangulo. Ngunit ang French identity. Ang identity ay hindi excuse para tanggihan ang pagbabago, sabi ng Pangulo ng Mariin. Tama si Propesora Dubois. Kailangan nating matuto, nagdeklara siya. Sa susunod na buwan, 150 delegates ng Pransiya ang bibisita sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking study mission sa kasaysayan. Nag-ingay ang conference room. Hindi ba masisira ang ating pagmamalaki? Tanong ng isang minister. Pagmamalaki? Tiningnan siya ng Pangulo. Ang tunay na pagmamalaki ay ang kakayahang matuto. Hindi kayabangan, kundi kababaang loob ang gumagawa ng kadakilaan. At tiningnan niya ako. Propesora Dubois, ikaw ang mamumuno sa misyon na ito. Isang karangalan, Pangulo. Pagkalipas ng 1 buwan, muli kaming tumayo sa NAIA Future Terminal. Ngunit iba na ito ngayon. Sa likod ko ay 152 elite na Pranses. Ang Minister of Digital Affairs, Minister of Health, Minister of Education. Ang CEO ng French electronics manufacturer na nakikipagkumpetensiya sa mga kumpanya ng Pilipinas. Ang President ng Sorbonne University, ang Paris Mayor. Lahat sila ay dumating para matuto. Hindi ka pani-paniwala, sabi ng Minister of Digital Affairs habang tumitingin sa paliparan. Hindi pala propaganda ang inyong sinabi. Propesora, ngumiti lang ako. Ang nakikita ay mas makapangyarihan kaysa sa pandinig.
Ang isang linggong schedule ay puno. Unang araw, ang Minister of Digital Government ng Pilipinas ay nagpaliwanag ng digital government system. Ang lahat ng procedure ay pinoproseso online. Nagulat ang mga minister ng Pransiya. Wala talagang paper document? Opo, matagal na po kaming digital. Kami ay. Hindi niya natapos ang kanyang salita. Pangalawang araw, factory ng electronics manufacturer ng Pilipinas. Naglibot kami sa semiconductor factory at research center, automated production line, cutting-edge research facility. Patuloy na kumukuha ng larawan ang mga CEO ng Pransiya. Ito ba ang technology ng Pilipinas? Bulong ng isang CEO. Masyado tayong nagpabaya. Ikatlong araw. University Hospital sa Maynila. Ipinakita ng medical staff ang digital system, electronic medical record, remote consultation, image diagnosis support. Ang patient data ay integrated lahat. Maaari nilang tingnan ang record saan man sila magpunta. Humanga ang Minister of Health ng Pransiya. Ang Pransiya ay may iba't ibang sistema sa bawat ospital. Kaya nawawala ang efficiency. Opo. Napakahalaga po ng integration, sabi ng doktor ng Pilipinas nang maingat. Ika-4 na araw, Technology District ng Quezon City. Naranasan namin ang startup ecosystem ng Pilipinas. Binisita namin ang mga top company office. Culture na hindi natatakot sa failure. Paliwanag ng isang CEO. Iyan ang simula ng innovation. Tumango ang mga entrepreneur ng Pransiya. Ang Pransiya ay hindi tumatanggap ng failure. Kapag nag-fail ka ng isang beses, halos imposible na ang makabangon. Iyan ang pinakamalaking pader na humahadlang sa innovation. Ika-5 araw. Smart City Control Center ng Quezon City Hall, Real-Time Traffic Information, Disaster Prevention System. Ang buong lungsod ay konektado sa isang network. Ito ang city management ng ika-21 siglo, sabi ng staff ng may pagmamalaki. Bumuntong hininga ang Paris Mayor. Naiwan tayo sa ika-19 na siglo. Ika-6 na araw. Filipino Cultural Content Exhibition Hall. Musika, drama, fashion, kultura ng pagkain. Ang kultura ay naging industry. At ang industry ay muling nagpapalago ng kultura. Isang virtuous circle. Ito po ang soft power. Paliwanag ng isang opisyal. Karamihan sa mga dayuhan na bumibisita sa Pilipinas ay pumipili ng medical service o produkto ng Pilipinas dahil sa impluwensya ng kultura ng Pilipinas. Ang kultura ay ekonomiya, at ang ekonomiya ay kultura. Lubos akong sumang-ayon sa salitang iyon. Ang Pransiya ay isang cultural powerhouse. Ngunit umasa lang kami sa nakaraang kultura. Hindi kami nakagawa ng bagong kultura. Sa gabi ng huling araw, naganap ang farewell banquet sa tabi ng ilog. Ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at ang French delegation ay magkasama. Sumali ang Pangulo sa pamamagitan ng video. Nagpapasalamat ako sa gobyerno at mamamayan ng Pilipinas. Sabi ng Pangulo, natuto ang Pransiya, natuto kami ng kababaang loob, natuto kami ng innovation, at natuto kami ng paraan upang tumakbo patungo sa hinaharap. Ang kinatawan ng Pilipinas ay nagbigay ng talumpati. Ang Pransiya ay ang aming master. Demokrasya, human rights, kultura, ito ang mga natutunan namin mula sa Pransiya. Isang karangalan kung makakatulong man kami ng kaunti ngayon. Sa kababaang loob na iyon, natuto ako ulit na ang tunay na malakas na bansa ay hindi ipinagyayabang ang sarili nitong lakas. Natapos ang banquet at naglakad ako ng mag-isa sa tabi ng ilog. Ang mga ilaw ay nagniningning sa tulay at ang tubig ng ilog ay tahimik na dumadaloy. Naalala ko ang unang beses na dumating ako rito, 2 buwan na ang nakalipas. Ang oras na puno ng pagkabigla at takot. Ngunit iba na ito ngayon. May pag-asa akong nakikita, ang pag-asa na magbabago rin ang Pransiya. Pagbalik ko sa Paris, taglagas na
Ang Charles de Gaulle Airport ay luma pa rin, ngunit iba na ang tingin ko rito ngayon. Bilang isang bagay na kayang ayusin, isang press conference ang ginanap sa pagbabalik. Lahat ng 150 delegates ay dumalo. Ano ang natutunan ninyo sa pagbisitang ito? Tanong ng reporter. Natuto kami ng kababaang loob. At ang lakas ng loob na magbago. Sagot ng Minister of Digital Affairs. Natuto kami na ang efficiency ay service para sa mamamayan, patuloy ng Minister of Health. Ang lungsod ay hindi dapat maging isang museo, kundi isang buhay na organismo, sabi ng Paris Mayor. At dumating ang aking turno. Naranasan ko ang pagbagsak ng aking pagmamalaki sa Pilipinas, 2 buwan na ang nakalipas. Ngunit iyon ay isang bagong simula. Natutunan ko na ang tunay na pagmamalaki ay hindi ang pagpapanatili ng nakaraang kaluwalhatian, kundi ang paggawa ng hinaharap. Pagkatapos ng press conference, mabilis na nangyari ang pagbabago. Pagkalipas ng 1 buwan, binuksan ang unang Digital Administrative Center sa Paris. Isang lugar kung saan ang lahat ng procedure ay pinoproseso online. Pumila ang mga mamamayan. Ang 6 mga polisi ang buwandaylin ang sapor. Sa wakas, nagsimula na ang pagbabago, sabi ng isang mamamayan. Nagsimula ang pag-install ng platform screen door sa Paris Metro. Ito ay huli, ngunit ito ay simula. Itinatag ng Sorbonne University ang Philippine Studies Center. Nagtipon ang mga estudyante. Gusto naming pag-aralan ang Pilipinas. Paano sila umunlad? Ang pinakamalaking ospital sa Pransiya ay nagpatupad ng Electronic Medical Record System. Nabawasan ng 30% ang waiting time ng mga pasyente. Maliit na pagbabago. Ngunit gumagalaw ang Pransiya. Bisperas ng Pasko. Si Jean at ako ay naghapunan sa isang restaurant na tanaw, ang Eiffel Tower. Lahat ay nagbago mula noong nakaraang taon, sabi niya. Oo, ako at ang Pransiya. Hinawakan ni Jean ang aking kamay. Ipinagmamalaki kita. Ang tapang mong isantabi ang pagmamalaki para sa Pransiya. Hindi ko isinantabi ang pagmamalaki, itinuwid ko. Nalaman ko kung ano ang tunay na pagmamalaki. Hindi kayabangan na nagpapatuloy sa nakaraan, kundi kababaang loob na patuloy na natututo at lumalago. Sa labas ng bintana, nagsimulang nagniningning ang Eiffel Tower, ang ilaw, tuwing 12:00. Maganda pa rin ito, maganda pa rin, sabi ni Jean. Oo. Ngunit iba na ang kahulugan nito ngayon. Dati, simbolo ito ng nakaraang kaluwalhatian. Ngunit ngayon, simbolo ito ng hamon. Patunay na kaya rin natin. Tulad ng ating mga ninuno noong 1889 na ginawang posible ang imposible. Sa unang araw ng bagong taon, sumulat ako sa aking diary. Ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi ang teknolohiya. Ito ay attitude, ang lakas ng loob na gawing opportunity ang crisis, ang challenging spirit na hindi natatakot sa failure, at higit sa lahat, ang kababaang loob na patuloy na matuto. Ang Pransiya ay dakila pa rin. Ngunit alam na namin ngayon na ang tunay na kadakilaan ay hindi ang pagyabang sa nakaraan, kundi ang paggawa ng hinaharap. Nagsimula ako ng bagong buhay sa edad na 65. Maaari ring magsimula ulit ang Pransiya. Sa edad na 300, iyon ang pag-asa. Inilapag ko ang panulat at tumingin sa labas ng bintana. Nagsisimula na ang bukang liwayway ng Paris. Ang ilog Seine ay dumadaloy pa rin. At ang Eiffel Tower ay nakatayo pa rin. Ngunit ang Paris ngayon ay hindi na isang lungsod na tumitingin lang sa nakaraan. Ito ay nagiging isang lungsod na nangangarap ng hinaharap. At ang simula ng lahat ng iyon ay nasa Pilipinas. Ang isang malaking aral na ibinigay ng isang bansa na tanging ang mapagpakumbaba ang maaaring maging dakila. Pagkalipas ng 5 buwan, may dumating na nakakagulat na balita. Ang on-time rate ng Paris Metro ay tumaas sa 75%, bagamat hindi pa ito umabot sa 99.9% ng Maynila. Labanin na points ang itinaas.
Mula sa 60%, ang dami ng digital procedure ay lumampas sa 69,000 cases bawat buwan. Ang satisfaction ng mga mamamayan ay mabilis na tumaas. Ang pagtatatag ng startup sa Paris ay tumaas ng 40% kumpara sa nakaraang taon. Nagsimulang maglakas loob ang mga kabataan. Maliit na pagbabago, ngunit ito ay tiyak na pagbabago. At alam ko na ito ay simula pa lang, na ang tunay na pagbabago ay magsisimula ngayon. Isang hapon ng tagsibol, may board meeting sa Louvre Museum. Ang isa sa mga agenda ay kawili-wili, pagsasagawa ng Philippine Contemporary Art, a special exhibition. Philippine Contemporary Art? Nagulat ang isang board member. Opo, mga batang artist ng Pilipinas. Mga gawa na pinagsama ang tradisyon at modernidad. Ngumiti ako. Ang pagbabago ay nangyayari sa hindi inaasahang lugar. Natapos ang meeting, at tumayo ako sa main hall ng Louvre. Ang sikat ng araw ay bumababa sa pamamagitan ng glass pyramid. Ang mga turista ay pumipila para tingnan ang Mona Lisa, mga obra maestra ng nakaraan. Maganda pa rin, dakila pa rin. Ngunit alam ko na ngayon na hindi sapat ang lahat ng ito. Kailangan nating gumawa ng bagong obra maestra. Kailangan nating ipinta ang Mona Lisa ng hinaharap at ipinakita sa amin ng Pilipinas ang paraan. Ang igalang ang tradisyon ngunit hindi maging attached dito. Ang alalahanin ang nakaraan ngunit hindi makulong dito. Ang patuloy na matuto, maghamon, at mag-innovate. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Ako si Sophie Dubois, 55 taong gulang, dating sus-sekreter ng Ministry ng Kultura ng Pransiya, miyembro ng lupon ng Louvre Museum, at ngayon ay isang evangelist ng pagbabago. Ang itinuro sa akin ng Pilipinas ay hindi isang simpleng sistema o teknolohiya. Ito ay attitude sa buhay. Ang matuto ng may kababaang loob, maghamon ng may tapang, at patuloy na mag-innovate, ang inyong bansa. Ang Pilipinas ay isang kahangahangang bansa. Mula sa post-war wreckage hanggang sa isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. At ang nagtulak sa lahat ng iyon ay ang attitude ng pagiging handang matuto. Maaaring akala ninyo ay natural lang ito. Immigration na natapos sa loob ng ilang minuto. Subway na 99.9% on time. CT scan na kayang kunan sa parehong araw. Food stall na nagbabayad sa smartphone. Ang lahat ng ito ay kinaiinggitan ng mundo. Magkaroon kayo ng pagmamalaki sa inyong nagawa. At tandaan, kandaan, kandaan, ang inyong ngayon ay maaaring maging bukas ng ibang tao. Tulad ng nangyari sa Pransiya. Ano ang nararamdaman ninyo sa kwento ngayon? Maaari ba ninyong paniwalaan ang katotohanan na ang lupaing ito, ang Pilipinas, na ating ginagalawan araw-araw, ay isang bansang gustong matutunan ng mundo? Ang pang-araw-araw na buhay na akala natin ay natural lang, ay isang kinabukasang pinapangarap ng ibang tao. Mabilis na internet, maginhawang pampublikong transportasyon, efficient na sistema ng kalusugan, developed digital administration. Ang lahat ng ito ay ang ipinagmamalaking mukha ng Pilipinas.